Yo guys, hello, what's up? Kamusta? Eto na, kakabit ko na ang ating bagong solar panel. So nabili ko sa Lazada. Yung unang bili ko sa Lazada ko rin in order kasi mas malaki yung discounts and something nila. So specs ng solar panel, ito siya. 30 watts and Pmax 1.6. So kakabit ko siya sa taas, kaya ako sa bubong ngayon. So, mayroon na tayong option para mag-upgrade into 24 volt setup since meron tayong dalawang 12 volts na battery and may dalawang solar panel tayo na pang 12 volts. Pero yung inverter natin is ano lang, 12 volts to 220 converter. So, tsaka na lang uli yung 24 volts kapag meron tayong step down na malakas-lakas. So, ito, syempre, yung clip, di natin ito magagamit sa taas sa pagkabit. So, gunteng, kupitin ko lang to and gamit tayo ng electrical tape. So, tara sa bubong and so ito, nandito na ako sa bubong namin and ayun yung isang solar panel ko. Ayun yung nasa maliit yung sa 6 volt setup and dito sa bubong namin is meron pang isa pang bubong. So kung sa inyo is meron kayong double decker, meron kaming double roofer. De, joke lang. So ito yung isang solar panel na una kong binili, yung gamit ko. And as you can see, medyo pinaglipasan siya ng panahon, medyo nasira. And sakto, magkakabit tayo ng isang solar panel, ayusin na rin natin to. And ayun yung specs. Same lang naman, 30 watts. And baba ko muna to and ayusin natin. Oh shit. Daming sabit-sabit in fairness. Alam ko ako gumawa nito pero doon muna tayo sa lilong kasi medyo mainit. Yes. Sa wakas, nakababa na rin ako dito sa parte ng bubong namin na medyo malilom. So yung bubong is mayroon pang bubong sa taas. Kaya malilom dito sa bubong. Double decker. So ito is alisin ko lang muna saglit kasi idodoktong ko rin dito yung isang solar panel. So yun siya. Pero quick comparison muna pala. Ito yung isa. Tagilid yun na lang yung screen nyo. Hindi, joke lang. 30 watts, 18 volts, 1.6 good light. And yung mismong panel nya is ganito. Ayan. And itong bagong bili is parehas ng specs, 18 volts, 30 watts, 1.6, pero yung ano niya is parang iba. So ito yung parang nanibago sa itsura. And sa size, mas malaki ng onte. Teka, hindi nyo kita yung kabilang gilid eh. Paano ko hawakan to nang hindi sumasabog? Ayan, ouch. So yun, pantay siya sa dulo, pero mas malaki yung bago. Mas malaki yung sakop na surface area. Di ko lang alam kung advantage ba siya o disadvantage kasi malaki nga yung sakop. Pero anyway, kabit na rin natin. Doon din naman patutunguhan nito. So itagilid ko ulit. And ayusin ko lang yung screen ko kasi na out of balance yung cellphone. Yan, kalso ko na lang. And yung isa is ito. Huwag sana mabasag. Okay. So by obvious reason, pula sa pula, itim sa itim, mata sa mata, dilaw sa dilaw. So may natutunan ako kung paano ito ikakabit nang hindi sumasabog. Sure. So ito is mas makapal. So nakita ko sa ginagawa ng mga electrician, lalo yung sa mga talyar ng motor, pinaghihiwalay nila to sa dalawa, then konting buhol, then ito is ikot natin dito, iwasang dumikit sa kabilang gilid kasi iba na yun. Then ito is dito,
Then ngayon nabuhol na natin, tsaka natin ibuhol parehas. Stranded wire lang naman, kaya kaya na ng raw power ng daliri. Ay, nagbe-blurred. Autofocus. Yun, dali mo, kita yung dumi ng daliri ko tuloy. Pero anyway, highway, skyway, expressway, hindi man issue madumi. Mahalaga malinis magtrabaho. Char! Then tape. Pag sumasamay na rin itong tatlo, pagkakamukha naman sila. Okay, so ngayon na secure na natin yung isang side. Munti ko pa magupit yung kable. Okay, then let's do the same thing lang naman din sa kabila. So ito yung makapal na kable. Ito sa dalawa. And ikot. Dito din, ikot. Tsaka buholin parehas. Iyan, kapit na kapit. Mas makapit pa sa malandi. Ay! Ayan, it's not about the look, it's about the performance na lang, isipin natin. Yun yung mga palusot kapag pangit yung gawa. Wala daw sa itsura yan, nasa performance. Pero anyway, so para hindi naman to masyadong pagdikitin na rin natin. Mura lang naman ang electrical tape sa Shopee at sa Lazada. Yan. Uy, gumulong sa sahig. Okay. So ngayon ay kabit na natin, I assume nagbabago na yung solar panel sa baba. Ay yung solar charge controller. Kaso hindi natin makita ng actual kasi nasa bubong tayo at medyo malayo yung biyahe packet dito. Pero akit na rin natin tong dalawang to and testing natin kung pagbaba. Makita natin doon kung may babago ba. Eh may nakita rin pala ako ito. Nandito lang sa bubong. Dito ko na lang ipapatong to imbis na sa kahoy para hindi masyadong mag-corroid. Alam yung corroid. Basta yun. So una ko muna to, parang gagawin ko lang siyang pinakapatungan nito para pag umulan is hindi siya totally mababasa. Akit ko na. Uy, grabe. Ayun siya, nilagay ko na sa bubong. And so you can see, ginamit ko yung bakal. Ito. Nakapatong lang yan. So may chance ang pwedeng lipa rin. Siyempre ayaw natin ng medyo safe para medyo ma-action yung buhay natin. Alam mo yun na anytime pwede ka magkaroon ng problema. And ayun yung specs nilo. 30 watts. Kabila is 30 watts, 18. Almost the same. Lang nakita pagbabago. Positive, negative 3, blah 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 blah. Mas malaki lang talaga yung size nung isa. Not sure kung bakit pero ayun sila. And ayun yung isang solar panel dun. And yung dalawa. So may space pa lang para sa pangatlo. And alam nyo na, sa katapusan pag nakuha another incentive, baka naman pangatlo tayo. Since yung controller naman natin hanggang 20 yung capacity and meron pa lang tayong ilan pa lang to, 1.8. So 3 something not bad. Kahit mga 5. And brand Good Light Plus. Hindi sponsored pero baka naman. So yun, then baba na tayo, check natin sa solar controller kung may nagbago ba. Woo!
Uy, yun. So, grabe na. Ibaba ko na. At hindi pala. Ako pala yung bumaba. And nagugus na rin ako ng kamay. And check natin. 0.3. Uy, grabe. Ba't ang baba? Ah, hindi pala maaraw. Magantay tayo ng araw, then balikan natin. Yo guys, so time check. 10:30 ng umaga. And ito na ang nakakarga niya, 2.7. Pero pag mas malakas pa yung araw, nakita ko siya umabot ng 3.2, 3.4. And kasalukuyan charge ng battery 13.8, punong-puno and busog na busog. So syempre dalawa na yung solar natin. And sa kabilang panel, ito 13.2. Okay, busog din. And yung 6 volts na setup 6.84. Busog din. So sarap. Nakaka to mag-harvest. You know. So pwede natin gamitin to. And yung isang inverter natin. Oh yeah. Nakakatuwa. So yun, nakapag-harvest na maayos since malakas na yung next na video. Mag-install tayo ng mas magandang mga extension and transfer switch para mas ma-utilize natin yung solar power na na-harvest. Yun lang, so ito muna sa update sa yung araw na to. Maraming salamat, bye.